Hindi. Mabuti naman. Tumanggi rin siya. Firat, ano nangyari? Ane, teka, saan siya pupunta? Nagbibiro ba siya? Kung biro ito, hindi nakakatuwa ang ginawa niya. Sebnem, Ano ba nangyayari? Pwede saglit lang, wag na muna tayong makialam sa kanila. Bakit niya ginawa yun? Hindi ko Bakit alam. may problema ba? Nagsabi ba siya sa'yo ng kahit ano? Wala akong alam. Maganda ang ginawa mo. Ang galing mo. Gusto ko ang ginawa niya. Ay, niligtas niya tayong lahat para kasing mahuhulog na tayo sa bangin. Mabuti na lang talaga. Abla Sultan, kumalma ka. Sa tingin ko, desperado lang talaga siyang pumunta ng CR. Yung pagtanggi niya kanina, hindi talaga yun ang ibig niyang sabihin. Babalik din sila. Tama naman ako, no? Naz, buksan mo to. Mag-usap naman tayo. Anong ginagawa niya rito? Ha? Siguradong may kinalaman na naman siya Uy, dito. teka lang, kalma. Teka Ha? lang, kumalma ka. Paano mo ha? sigurado Ano kung ba? may ginawa masama yan taong yan eh? Teka lang, kumalma ka nga Anong lang. ginagawa niya rito? Sino? Sino? Asuhan? Andito siya? Ahas! Anong ginagawa mo ritong babae ka? Ha? Hindi ka marunong mahiya! Pumunta ka pa talaga rito! Ay! Mirza, Anong teka ginagawa niya lang. dito ha? Sandali lang. Kumalma ka nga. Anong Tama ginagawa na, ni okay? Asman dito? Sige. Naintindihan ko ang gusto mo mangyari. Tama ka naman. Hindi mawawala ang galit ng basta-basta lang. Alam ko yan. Halata naman na yung galit mo hindi nawala. Pero natuto na ako, Naz. Maniwala ka. Natuto na ako, itinuro sa akin ang pagmamahal ko sa'yo. Naz, ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Sige na, buksan mo na ang pinto. Naz, bumalik na tayo ron. Huwag na natin pag-isipin ang mga bisita. Gawin na natin to. Pakiusap. Magpakasal na tayo. Naz. Lumabas ka na lang kung wala ka nang mabasag dyan. Andito naman ako. Ako na lang saktan mo. Magpakasal na tayo. Ha? Anong plano? Gusto mo ba yun? O ayaw mo? Papasukin na kita dyan sa loob pag hindi mo pa ito binuksan. Hindi na pwede ang ganito, Naz. Iisipin ng mga tao sa labas na ayaw mo na talaga akong pakasalan. Pakiusap naman, oh. Sige pa, magbiro ka pa. Hindi kita papakasalan, narinig mo ba? Umalis ka na! Ayaw na kitang makita! Bakit hinubad mo ang wedding dress mo? Linaanan mo na ba to kahit noon pa? Naglihim ka simula pa nung una? Oo. Parang ikaw lang. Naiintindihan mo na ngayon kung paano lokohin, ha? Ngayon, gumuguho na ang mundo mo. Naramdaman mo na ba ang sakit na yon, Mr. Firat? Tama ba?
ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Naiintindihan mo? Umalis ka na! Nas, teka, sabi mo sa amin kung ano nangyari. Saan ka pupunta? Pakiusap. Sabi mo sa amin kung ano bang nangyayari sa'yo. Teka, kung stress ka lang, Nas, mag-usap tayo. Okay ba yon, ha? Baba, I'm so sorry. Sebnem, I just need to be alone for now. I'll be okay, I promise. I really have to go. Bye. Salamat. Sige na po, Uncle Hazim. Ako nang bahala, wag na kayo mag-alala. Anong ginawa mo kay Nas, ha? Anong ginawa mo para masaktan siya at gawin yon? Wala po. Wala kang ginawa? Paanong wala? Meron sigurong nangyari. Kasi hindi gagawa ng ganyan si Nas. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko talaga. Inadali mo ang kasal ninyo. Dapat kasi hindi ko siya pinayagan. Ano, may nalaman ba ulit si Nas? Ano? Ano na naman bang kasinungalingan ang ginawa mo? Napakasama mo! Para gawin yon sa isang taong pinatawad ka. Hindi ako nagsinungaling. Wala po akong ginagawang mali. Anong gagawin natin ngayon? Anong sasabihin natin sa mga tao sa labas? Umalis ka na rito. Hindi kita gusto makita, lalo na yung pagmumukha mo. Ano ba ginagawa mo dito? Bakit, Mirza? Bawal ba? Ayaw mo ba to? Papakita ko sa'yo yung gusto talaga ako. Pakialaman ang bisita ko! Anong Sige na, klaseng halika na, mga tao ba Abby. kayo? Tama, pakinggan mo yung kapatid mo. Mas may utak siya. Ano ba kasing ginawa mo? Sige. Bakit bigla na lang siya umalis? Anong klaseng palabas na Di naman mo ba pa to? ba maintindihan? Wala akong ginawa. Palabasin mo na nga ang taong to, aso man. Sige na! Bakit kasama mo yung lalaking yan? Magkakasabwat kayong lahat, ano? Kayo may Tama gawa na. nitong lahat. Sigurado ako may kinalaman Hoy, kayo. kumalma ka naman! Pakiusap, kumalma ka na! Sisihin mo yung kaibigan mo kung bakit iniwan siya ng dalawang babae. Ibig sabihin, hindi siya mapagkakatiwalaan. Sa akin. Sinusumpa ako. Lagot ka Mirza, talaga sa akin. tanungin mo yung kaibigan mo. Siya yung nagsisinungaling at ang loloko rito. Halata naman yung ginawa niya. Iwan niyo ako! Mirza, Tama na! Tigilan nyo ng abi ko! Pumunta kami dito para i-congratulate sila pero ano tong ginagawa nyo? Oo, talaga. Tama na, umalis na tayo. Baka ano pang mangyari kay Anna. Tingnan niyo si Auntie Sultan. Ano ka ba? Tayo na. Tara na! Tara, Abby. Halika na. Halika na nga. Bago pa ako madamay, sasama na ako sa inyo. Ay, Abla Sultan, huwag kang tumingin doon. Ayokong sirain ang pangarap mo. Pero hindi naman ganun katagal siguro mag-CR, no? Alam ko naman na iniisip ko lang yun. Pero minsan, nagkakamali rin naman ako. Nagsasabi lang naman ako ng totoo sa'yo. Ay naku, ewan ko nga ba. Auntie, Eh, ginawa na naman si Musta Kira. pakiramdam mo? Dalawa ang bride, pero wala naman siya. Alam kong kailangan mong pumunta dito para makapag-isip and get some fresh air. Hindi ko talaga alam if you really planned this. Tingnan mo, nag-change ka pa ng outfit. Ako, ito pa rin ang suot ko. Akala siguro nila nagsushoot ako ng music video. Are we gonna stay here for long? Para naman alisin ko muna heels ko. Mababaliw na ako. Gusto kong malaman. Bakit mo ba nagawa yun? That's what he deserves. Sinasabi mo bang pinlano mo lahat to?
Pinlahan mo rin bang sabihin sa akin ng tungkol dyan, ha? Hindi mo ba alam na sinubukan kong mag-organize sa magandang wedding para sa best friend ko kahit madalian lang? Bakit hindi mo sinabi kahit todo effort na ako? Ang galing mo! Anong dapat sabihin ko sa'yo ngayon, ha? Grabe, ang galing mo! Okay, nagalit ka ng dahil kay Firat kaya gusto mo magiganti sa kanya. Pero anong kasalanan ko sa'yo, Naz? Si Uncle Hazim! Kung pinlano mo rin to, dapat inisip mo rin kung ano bang dapat ang gagawin doon sa restaurant. Tama bang sinabi ko? Si Eray na ang bahala tungkol doon. Sabi mo kakayanin naman niya at saka gusto ng kompetisyon ni Firat. Kahit tulungan ko naman si Eray, huwag kang mag-alala. Sigurado akong kakayanin naman natin lahat ng tayong dalawa lang, Sebnem. Oo, kakayanin nga natin. Maayos naman bago dumating si Firat, kaya nga bankrupt tayo. Huwag kang ang OA, Sebnem. Hindi ako OA. Pwede ba nagpapaka-realistic lang ako? Sige, sabihin natin na kakayanin ni Eray kahit papano yon. Pero si Firat ang gumagawa ng mga milagro sa loob ng kusina. Alam mo ba sa ngayon, milagro ang kailangan natin para makabayad tayo sa lahat ng utang. Sebnem, can you just stop? Wala na si Firat. And he's not coming back, okay? Hinding-hindi na natin siya makikita. Hindi lang si Firat ang pinahiya mo nung umalis ka kanina. Pati kami. Hindi mo ba alam yon? Well, ngayon alam mo na. Nakita mo na ba ang bride? Nasaan siya? Wala namang bride dito eh. Kasi parang sa tingin ko lumabas sila ulit na wala yung bride. Tingnan mo halata sa mukha ng groom. Lumabas siya na wala man lang napala. Naz! Naz, teka lang naman. Baliw ka talaga. Ay, huwag kang magtatampo. Pwede ba makinig ka muna? Ako bang dapat managot lahat para dito? Tignan mo mabuti, nagsinungaling sa akin si Firat pagkatapos ginamit niya lang ako para makapaghiganti siya. Hindi ko sinasabing wala siyang kasalanan pero pinuntahan ka niya tumamin sa'yo. Nagsabi siya tumingin ng tawad sa ginawa niya tapos pinatawad mo. Alam mo mabuti siguro hindi mo na lang pinatawad yung tao kung ganun ang gagawin mo. Ang galing ni Firat! Kalimutan na lang ang lahat tapos mabuhay tayo na parang walang nangyari. Sinasabi mo bang dapat ganun na lang, ha? Yan na nga ang sinasabi ko. Mag-move on ka. Kalimutan mo na lang. Dapat di mo na lang ginantihan. Dapat hindi naging ganito ang nangyari kasi mas mabuti kung hindi mo na lang siya pinatawad. Walang sino man ang kayang mabuhay na ganyan ang dinadala kahit ikaw mismo. Hindi ka mabubuhay ng ganyan. Tignan natin kung kaya ko. Lahat ng tao nagbabago sa mundong ito at dapat alam mo yun, Sebnem. Nagbago na ako, kaya dapat masanay na kayo sa akin. Uy, Sultan! Babati sana ako pero hindi ko makita ang bride. Nasaan ba siya? Pabayaan mo, ipapakita ko sa iyo yung bride. Pumasok ka na. Huwag kang mag-alala. Kasi ako nang bahala sa mga chismosang tulad nila. Expert ako sa ganito. Ay nako, Auntie Golendam. Pwede ba wag mong hayaan ang mga taong yan na gawin ng gusto nila? Iuwi mo ng Anne mo, Sevi. Ako nang bahala sa kanila. Sisiguruhin ko na mamaya magmamakaawa sila. Ang lakas ng loob nilang mang chismis dito sa atin. Makakatikim sila. Sige na, ihatid mo ng Anne mo. Sige na, Anne. Halika na. Uy, Durie, sabi mo nag-aalala ka tungkol sa bride. Ngayon mag-usap muna tayo tungkol sa son-in-law mo, ha? Ang sabi niya sa amin, umupa siya ng bahay para sa kerida niya. Duri, totoo bang sinasabi niya? Oo, sinabi niya talaga yun. Binilhan pa niya ng mga bagong gamit ang bahay, samantalang yung anak na babae namuhay na luma yung gamit galing pa nung 90s. Pagkatapos, binili niya galing mismo doon sa dowry campaign. Grabe, ang lala ng ugali. Alam mo, wala nang ganyan sa panahon ngayon. Iilan lang ang mga taong tulad niyo. Ha! 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 Ayoko. Hindi kita
magpapakasalan, narinig mo ba? Umalis ka na! Ayaw na kitang makita! Oo, parang ikaw lang. Naiintindihan mo na ngayon kung paano lokohin, ha? Ngayon gumuguho na ang mundo mo. Naramdaman mo na ba ang sakit na yon, Mr. Firat? Tama ba? Ay, teka lang, wala siyang imik, ha? Tingin niyo tatahimik lang siya buong gabi, ha? Ay, naku. Iniisip ko kung nanumpa ba siyang hindi magsalita at inilibing ang puso niya hanggang mamatay siya. Ang hirap ng gagawin niya, ha? Ay, Panginoon ko, tulungan mo kami. Sinasadya mo bang gawin to, Auntie Golendam? Total lahat tayo apektado sa nangyari. Teka nga lang. Kailangan ba kumatok pa tayo? Pakinggan mo nga. Bali, gusto ko lang matigil na kung ano man ang iniisip kong baka mangyari sa kanya. Lalabas siya kung okay na siya. Sevi, pumunta ka na sa kwarto mo. Ikaw namang Golendam, umuwi ka na. Sige na, uwi ka na. Hindi po. Bababa ako sa garden, Anne. Sige na, Sevi. Magpapahangin lang ako. Huwag kang mag-alala, okay lang si Naz. Sabi ni Sebnem, okay lang daw si Naz. Paanong hindi? Bakit hindi siya magiging okay? Siya ang nagsimula ng gulong ito tapos umalis. Samantalang si Firat, ayun, mag-isa at lungkot na lungkot. Nagantihan na nga ni Naz si Firat. Di ganun yun, my friend. At bakit naman gagawin ni Naz yun sa kanya? Maayos naman ang lahat, parang isang fairy tale nga, di ba? Kaso, ginulo siya ng mga buitre. At yung mga buitre na yun, sinasumataylan. Tapos ginulo nilang dalawa utak ni Naz. Hindi ganun yun, my friend. Si Naz ang may gawa nito. Sa tingin mo? Yun na nga. Sige, good night na. Di ba siya lalabas? Huwag ka na mag-abala pa. Ipapadala namin ng termination documents. Ayokong iwanan ng team kong mag-isa. At technically, yung kontrata ko hindi naman na-cancel. Sisantihin niyo kung gusto niyo akong umalis. Ibig sabihin, magtatrabaho ka rito at makikita mo ako araw-araw? Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Kasi wala ka ng kwenta para sa akin. Sige, kung wala na akong kwenta, eh ikaw din naman. Mabuti naman. Nag-agree na tayo sa isang bagay. Magaling! Magaling nga. Oh, Firat? Nasa trabaho si Naz at Firat. Tingin ko tapos na po silang dalawang mag-usap, sir. Paano naging ganon? Sabihin mo nga, paano nagkaroon ng ganong klaseng tao? May mga ganong klase ng tao po talaga, sir. Magwawala na ako. Bakit kinaya mo pa pumunta ron? Ano bang klaseng palabas to? Okay ka lang? Okay lang. Bakit naman ako hindi magiging okay? Hindi ako maaawa sa babaeng yan. Parang pinatawad ko na rin siya kung maaawa ko. Ayoko siyang patawarin. Ano ba?
Huwag ka maging ganyan, Firat. Ikaw at saka si Nazay. Alam mo, wala nang kami, Sebnem. Tapos na kami. Hindi madaling kalimutan ang ginawa niya. At kung nandito man ako araw-araw, nandito na lang ako para sa trabaho ko. Excuse me, Sebnem. Merong importante mga tao dun sa labas. Pwedeng ikaw nang bahala sa kanila. Oo naman. Huwag kang malalate ng service, ha? Bakit naman siya malilate ng service? Napakabilis niya. Ikaw na bahala dun sa taas. Tsaka pwede ba kami na ang bahala rito? Kami na ang bahala dito sa kusina namin. Alam mo, Sebnem, hindi ko maintindihan ngayon kung bakit di pa niya naisip umalis dito. Anong ginagawa niya dito? Nagtatrabaho siya na parang walang nangyari. Gusto ko siyang paluin ng kawali. Alam mo kung paano tayo sasaya kaysa isipin kung bakit ayaw niyang umalis dito sa restaurant natin? Patutuloy ang order natin dahil sa kanya. Tingin ko hindi mo gets kung bakit ako galit, Sebnem. I just can't stand seeing his face around here. Ay, grabe. Nakakatakot ka, ha? Saan mo ba nakuha yung level ng galit na yan? Please lang, pakirestore muna ang factory settings mo habang andito pa tayo sa restaurant. Pagkatapos, ibalik mo na yung robotic na Naz, okay? Kasi ang totoo niyan, hindi ko na kaya ang tensyon na galing sa'yo. Welcome. Salamat po, Miss Sebnem. Ito ng pagkain mo, Mel. Maraming salamat. Pwede ba hindi ako nagbebenta? Kailangan ko ba? Wala ba siyang mahanap na ibang kainan? Pabayaan mo siya maghanap. Ayoko nandito siya. Pwede ba marami akong inaalalang problema? Gumising siya at pumasok na parang walang nangyari. Ano ba naman yun? Kaya palagi lang siyang masasaktan sa tuwing makikita niya ang babaeng yan. Malulungkot ba ako para sa pamangkin ko o magdudusa na kasama siya? Sebi? Sinabihan ko na siya, Anne. Ayaw niya umalis. Anong gagawin ko? Paalisin siya? Hindi ko kaya yun. Ay, Abla Sultan, hindi ko siya kayang pakisamahan. Lagi kang kasali sa lahat ng bagay pero hindi ka maaasahan pag kami na ang nangangailangang gulindam. Ako nang bahala doon. Ayan yung sabaw. Libre na yan. Huwag ka na magpapakita sa amin. Iron soup? Naalala niyong gusto ko talaga to. Wala akong nalilimutan, Asuman. Mabuti man o masama. Hayaan niyong halikan ko ang kamay niyo. Okay na po ba tayo? Pakinggan niyo naman ako. Nagkamali ako. Pero may kasalanan din ang pamangkin niyo. Oo na, sige na. Inaamin ko masama talaga ako. Pero bakit umalis ang babaeng yun sa kasal nila? Marami akong iniisip, Asuman. Pero alam mo kung ano mas iniisip ko? Iniisip ko ngayon kung bakit nandun ka sa kasal nila. Gusto kong makita mismo ang pagmamahala nila. Alam niyo po kasi, gusto ko sanang magpaalam doon sa taong nawala sa akin. Pero hindi ko naman talaga sobrang minahal. Wala ka nang pakialam kung pagmamahal yun o hindi. Ubusin mo na ang sabaw at umalis ka na. Huwag ka na ulit pupunta pa rito, ha? Maliwanag? Teka lang, sandali. Nagsisimula ako ng panibagong buhay. Hindi ba posibleng tulungan niyo ako? Sige na, auntie. Naghahanap ako ng trabaho. Natuto na ako sa kasalanan ko. Nagsisisi na ako. Maniwala naman po kayo sa akin. Sana patnubayan ka ng Panginoon, Asuman. Laging bukas ang pintuan ko kapag nagugutom ka. Pero hanggang doon na lang yon. Yan ang kailangan natin. Para namang hindi pa yan sapat sa ginawa ko kay Firat. Sinong nagkalat ng balita? Ano ba yung balita? Na naghiwalay na kami ni Naz. Alam na nilang lahat. Ano sinabi nila tungkol kay Firat at kay Naz? Mabuti nga wala naman.
Ano bang problema? Ano ba nangyayari? Pwede ba kumalma ka muna? Wala na yung Dr. Love. Nag-file sila ng complaint kasi nilabas ko yung mga picture ni Firat nang walang paalam. Inalis na nila sa ere yung palabas. Sinabihan ka ba nila kahit sa email? Mga walang utang na loob! Pinagkaperahan nila ako na maraming taon pagkatapos mas pinili pa nila gawin yon kaysa huliin ng may kasalanan mga walang utak! Makinig ka muna, Abby. Di nila pwedeng alisin bigla ang sikat ng program ng ganito. Magsalita ka at ayusin mo. Kumalma ka. Di maaayos yan kapag nagsalita ako. Yung picture na yan walang kwenta. Ginawa nila yan dahil nakipaghiwalay ako kay Naz. Tama na! Kumusta naman sa loob? Huwag mo nang itanong. Nakaka-high blood lang kasi. Nagdadalawang isip ako bumaba kanina kay Firat. Baka kasi bigla na lang magalit siya. Umalis siya at walang pumigil. Nagpunta ako rito para tingnan ang sitwasyon niyo. Tingnan mo hanggat kaya mo, pero hindi to mababago. Isa sa kanila sasabog mamaya. Tingnan natin kung sino. Sana naman hindi si Firat. Ayaw mong makita siyang maging ganun, Sebnem. Pupusta ako kahit kanino sa kanila. Grabe na. Ano, laging ganyan na lang mangyayari? Wala na tayong katahimikan. Ng totoo niya, pagod na ako sa nangyayari dito. Tama ka talaga dyan, Sebnem. Hindi ka naman sobrang nai-stress, no? Sabihin mo kung kailangan mo ng tulong. Nandito lang ako, okay? Okay, sige. Maraming salamat ah. Gusto mo ba samahan kita? Hindi na. Okay pa naman ngayon. Tatawagan na lang kita pag kailangan ko ng tulong sa pag-awat pag nagkainitan na ulit sila. Okay ba yun? Sige na. Paano ba yan? Aalis na ako. Okay, ingat ka. Binalik yan ng customer. Hindi niya nagustuhan. Maging attentive nga kayo. Ayoko nang maulit to. At bakit naman? Ang ibig sabihin, chef, yung psychological state mo hindi ganun kaayos. Alam mo bang tama naman siya? Ginawa ko talagang yung sauce na medyo tart. Hindi kasi ako makatulog kagabi. Kaya naman nagawa ko yun. Bakit naman? Binaon ko na lahat ng alaala. Dapat binaon mo sa malalim. Tapos lalagyan ko ng semento. Mabuti at ginawa mo. Bahala na. Basta, hihingi ako ng dispensa mismo dun sa customer. Hindi ko na lang pababayaran yung order niya sa restaurant. Sasabihin ko libre ni Miss Naz. Sino bang nagbalik ng plato? Yun pong babaeng nakatalikod, sir. Okay. Hello, ma'am. Pasensya na abala ko kayo. Ako po ang chef ng restaurant. Ah, nice to meet you. Ang tingin ko po may problema po kayo. Gusto ko sana mag-sorry in person. At gusto ko ring ipagluto ka ng dish kung meron ka pang gusto. Huwag na. Okay lang, huwag ka nang mag-abala. Nagkaroon lang ng misunderstanding. Yung sauce kasi medyo kakaiba. Gusto ko itanong ang ingredients nun. Ang sarap kasi nun. Ang galing ng ginawa mo. Maraming salamat. Salamat at nagustuhan ninyo. Pero pwede ko pa rin po kayong ipagluto ngayon. Gusto kong sabihin na libre na ang pagkain ninyo rito. Hindi namin tatanggihan yan. Walang anuman. Bawal pumasok dito kung walang Naiintindihan reservation. ko na galit ka kasi binuking kita. Pero yung mag-file ka ng complaint sa TV channel, dapat di mo ginawa. Ano na namang sinasabi mo dyan? Nagmamaang-maangan ka pa. Huwag kang matakot. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Tingnan natin. Mas superior ako sa'yo. Halimbawa, sinubukan mo magpakasal, pero iniwan ka lang. Ang traumatic nun. Tulungan na lang kita kung gusto mo.
Yun na ba ang kaya mo? Yun na ba ang lahat na yun? Ang iya ka! Bubugbugin kita hanggang sa madala ka! Kung gusto mo pa ata talaga eh! Ano, gusto mo pa talaga? Tama na yan, sir! Sandali. Kahit anong gawin mo, hindi Tama mo na yan! kaya! Ito yan! Ano? Itigil nyo na yan! Tama na! Tama na! Huwag ka talaga sa akin! Tigilan nyo yan! Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Tama na yan! Anong ginagawa mo? Bitawan niyo yung Galit ka dalawa. na! Bitawan mo nga siya! Ano ba? Tama na yan, sir. Tama na! Umalis ka na! Sige na! Bilis! Pasensya na kayo lahat. Tigilan niyo na nga ang dalawa yan! Bakit okay lang sa'yo magtrabaho kasama ang taong yan dito? Hindi nga siya marunong magsalita eh. Ano bang ginagawa mo rito, Thailand? Pumunta ako rito para kausapin si Firat pero Tumahimik ka na nga! Nagpunta ka lang dito para sirain ako eh! wag mo nang itanggi. Duwag ka. Tinatawag mo pa rin akong duwag! Sasakalin kita eh! Pa rin? Ayoko ng iskandalo sa restaurant ko. Doon kayo sa malayo kung may problema kayong dalawa. Thailand, alis na! Pumunta ka sa kitchen mo! Firat! Sumunod ka na! Hindi pa ako tapos sa'yo. Inuutusan kita. Bilang na mga araw mo, Firat. Tiwala ako sa'yo at sa kakayahan mo, Eray. Alam kong kakayanin mo ang lahat ng ito. Chef, natapos ko po sa loob ng 2 araw. Parang impyerno. Hindi gagalaw ang barko pag wala kayo rito. Minsan kailangan ikaw din ang maging kapitan ng sarili mong barko. Makakausad ka ng ganito. Kahit ako, hindi ko na maalala ilang beses na ako nagpaalam sa inyo. Kaya ngayon, hindi na ako magsasalita. Alam niyong mahal ko kayong lahat dito. Gabayan sana kayo. Galingan ninyo. Paalam, See you, Chef. Good luck po. Ano bang pusta ninyo? Ang pusta ko babalik yan si Chef. Hindi yan naalis dito. Kaya bayaran niyo na ako. Tingin ko, imposible yan mangyari. Pagkatapos ng kasal. Pareho kami ni Meral. Teka nga lang. Tingin ko parang di posible. Tama na yung pustahan. Pwede ba bumalik na kayo sa mga trabaho nyo? Sige na oh. Pasensya na talaga kayo sa nangyari. Oo, huwag kayo mag-alala. Medyo natakot lang kami. Pero di naman importante. Nangyayari Okay talaga lang. ang mga Wala ganong namang klaseng problema. bagay. Humihingi po ulit ako ng pasensya. Ay, hindi ako makapaniwala. Ano nangyari, Feza? Kasi ititigil na nila ang pag-broadcast ng programa ni Thailand sa TV. Biruin mo yun? Yung magandang programa na pinapanood ng marami? Pinasura na lang nila ng ganun-ganun lang. Yun lang ba? Akala ko may nangyari na. Ano pa bang pwedeng mangyari? Don't worry, hindi yan masyado importante. Teka nga lang. Alam kong inalis mo na si Thailand, pansamantala sa mga buhay natin, Abby. Pero sabihin mo nga, sigurado ka ba sa naging desisyon mong yon? Ayaw mo si Thailand pero nakita rin natin ang ugali ng Firat na yon. Kahit pa paano ka-level ng pamilya natin si Thailand. Nakikiusap ako, Feza. Tigilan na natin to, please. Ayoko na itong pag-usapan. Pabayaan na natin sila. Alam natin ang mangyayari kung di tayo makikialam. Sige, aalis na ako. Saan ka pupunta? May gagawin ako. Teka lang naman. Makinig ka. Ngayon sasabihin mo sa akin na courtesy lang ito. Pero hihingi ka naman ng tawad doon sa pamilya nila Sultan. Pakiusap lang, huwag mo na silang puntahan. Wala na sila sa buhay natin. Kaya naman huwag mo nang hayaang bumalik pa sila. Pwede ba? Hindi ko na kayang makisama pa sa mga taong Feza, yun. ang tingin ko kailangan mo nang humanap ng bagong hobby para na rin sa sarili mo. Hindi ko alam. Siguro pwedeng yoga o hindi kaya pilates. Ano bang gusto mong sabihin? Ayoko ng mga bagay na tulad niyan. Sige, kung ganun humanap ka na lang ng babagay sa'yo. Basta yung bagay na pwedeng maglayo sa'yo para pakialaman ng buhay ng ibang tao. Siguro pwedeng association action paminsan-minsan. Pwede na siguro yon. Women together, we are united. Parang ganun, ibang lugar. Kaysa naman puro kay Sultan, hindi ba? Nakuha mo ako? Yun lang. Alis na ako. Abla, tingnan mo nga ito.
Pwede kayang mabuhay yung isa na di kasama yung isa? Tingin mo ba parang ibon lang yan na nawala ng pakpak kapag nakakita ka ng salt dispenser sa lamesa na walang kasamang pepper dispenser? Huwag ka magalit kasi tatapatin na kita. Ang ibig ko lang sabihin doon sa sinabi ko kanina, si Firat, itong isang bagay na to, mag-isa lang siya. Ano, magiging salt dispenser ba siya na walang kapare sa pepper dispenser? Gulindam, ginagamit mo ba yung utak mo, ha? Sabihin mo nga sa akin. Ay, teka lang, Abla. Hindi mo alam, iniisip ko rin yan ngayon. Kaya nga sinimulan ko mag-search nung high school ako. Kaso nalaman ko na lang yung sagot ng internet age na. Yung emotional intelligence ko raw, mataas. Yun ang EQ ko. Kaya nga raw ganito ako eh. Example lang sasabihin ko sa'yo ha. Ano nakikita mo rito? Salt dispenser. Pero si Firat na nakikita ko na parang mag-isa. Nakakalungkot. Bakit lagi ka na lang naiiwan, Firat? Ipakita mo yung galit mo kay Nas. Huwag sa harap ko. Kabaliktaran ng sayo. Kausapin mo na siya. Sabihin mo na sa kanya lahat. Ibuhos mo lahat ng damdamin mo. Ano ba? Sino ka ba? Mas mabuting tantanan mo na si Firat. Mahiya ka naman. Bakit? Laruan mo ba ang pamangking ko? Sakim ka lang. Paano mo nagawang saktan ang puso ng pamangking ko? Pratinela ka talaga. Masama ang ginawa mo. Tingin ko dapat muna nating tigilan to, Abla. Marami akong nagawang mabuti. Saglit lang, ha? Inaayos ko lang muna ang sarili ko. Halika rito! Harapin mo ako! Shh! Napaka-arugante mo! Hindi ka na nahiya. Sana mangyari rin sa'yo nangyari sa amin. Ang sama ng ugali mo! Abla Sultan, feeling ko nagkakamali ka lang ng akala. Ano maling akala? Abla kasi. Mr. Hazim, Miss Sultan, pwede kausapin kita tungkol sa isang bagay kung okay lang sa'yo? Isang bagay lang ba? Mag-uusap kayo sa labas. Maliit ang lugar na to. May mga chismis na di kita kayang protektahan. sige Mr. Hazim, sasama ko. Maraming salamat. Uy, Maring Nazmiye. Tingnan mo, oh. Oh, bakit? Hindi mo Nakita pinapansin si ang mga Sultan? bagay tulad ng sasabihin ng mga kapitbahay, mga chismis na siguradong kakalat. Marami silang masasabi kung susundin natin ang mga kwento nila. Hindi tayo dapat nabubuhay kasama sila. Hindi tayo dapat magpa-apekto. Doon na lang tayo sa may tea garden. Maayos ang lugar doon. Kasi hindi mo pwedeng palagpasin ang pag-uusapan nating dalawa. Kung saan mo gusto. Minutes lang ako nawala tapos ang dami nang nangyari dito. Tama ka dyan. Pero huwag ka mag-alala, magiging okay na rin ang lahat, Sebnem. Kasi hindi na babalik ang pinakamalaki nating problema simula ngayon. Nagkakamali ka. Kasi kung sinasabi mong problema si Chef Firat, aalis na rin ako, Nas. Ano? Anong ibig mong sabihin, Sebnem? Huwag kang ganyan. Seryoso ako rito, Nas. Totoong seryoso ako. Itong babataas, paghahabol, resignations at kung ano pa, pagod na ako. Baka di ka-aware business ko rin to. Effort ko rin to. Dapat bigyan mo ng halaga mga tao na nagtatrabaho dito. Tandaan mo na, hindi lang ikaw ang kumikilos, Nas. Oo naman, pero kasi... Wala nang natira sa mga tao rito. Sorry, pero hindi ko kayang panoorin lahat para masira ka ng galit mo para sa isang tao. Sige, itong final options. Babalik si Firat o aalis ako. Ikaw na magdesisyon. Bahala ka na, Nas. Sebnem! Maniwala ka, hindi ko maisip na magagawa ni Nas ang bagay na yon sa inyo, Miss Sultan. Hindi na ako nagtataka. Siguro nga pinigilan mo kung alam mo lang ang lahat. Tama ka. Pinigilan ko sana bago pa humantong ang lahat sa ganito. Tinanong mo ba ang anak mo kung bakit niya nagawa yon? Siguro nag-usap na kayo. Sabihin mo nga sa akin. Hindi talaga. Hindi kami nakapag-usap. Magsasabi yung kung handa na siya. Bakit hindi ka nagtataka? Hindi ba malinaw na sagot yon, Mr. Hazim? Sinetap lang ng anak mo si Firat. Naku, hindi, Miss Sultan. Hindi niya gagawin yun. Hindi siya gagawa ng ganyan. Pero nagawa niya, Mr. Hazim. Hindi mo lang talaga kilala ang anak mo. Maniwala ka sa akin. Kung meron siyang magandang dahilan, ako pa ang hihingi ng tawad sa kanya. Hindi rin natin alam ang nangyari sa kanilang dalawa. Hindi, Mr. Hazim. Isantabi muna natin yan sa ngayon. At huwag mo na ring pakitaan pa ng kabutihan ng anak mo. Dapat pinalaki mo siya ng maayos. Hindi magagawa ng matinong tao ang bagay na yan sa kapwa niya.
Nakakahiya ang ginawa niya sa amin. Pag-isipan niyong mabuti. Sige na, mag-iingat kayo.